Mabigat ang katahimikan ng buksan ni Jillian Aldama ang pintuan ng Grand Hall. Nakasalubong agad ng kanyang tingin ang mga seryosong mukha ng pamilya. Sa gitna, nakaupo ang kanyang lolo, si Don Leandro. Tangan ang tungkod na nakatukod sa marmol. Lahat ng mga mata malamig at matalim, nakatutok sa kanya. Pinagapang ng ngiti ni Jillian ang kanyang labi. May bahid ng pagkayamot at paghamon. Okay, what's with the drama? Parang funeral lang, pero buhay pa naman ako. Walang sumagot. Lalong lumalim ang bigat ng hangin. Lumapit siya at pinaypayan ang sarili gamit ang clutch bag. If this is about the board meeting I missed, I told you I was busy. Mabilis na naglakad si Calista Navarro mula sa gilid. May hawak na remote control at ngiting parang nanalo na. Busy? Oh, cousin, you were more than busy. You were preoccupied. Pinindot nito ang remote at biglang sumindi ang malaking screen sa dingding. Sunod-sunod na lumabas sa mga litrato ni Jillian. Pahawak kamay daw si Inigo, ang kanilang bodyguard. Isa pa, malapit ang muka na parang naghahalikan. At sa huli, nakasandal siya sa balikat nito na parang may ngiting in love. Mabilis na nag-init ang pisngi ni Jillian. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil sa sobrang inis. Napatikim siya at tumawa ng mapakla. Seriously? This is what it's all about? Edited photos? You couldn't even hire a good graphic designer? Or artist? Grabe naman kayo. Ginagawa niyo naman tanga yung mga tao sa paligid niyo. Nabulabog ang bulungan ng mga kamag-anak. Ang ilan, mariing umiling. Habang ang iba na may nagbubulungan na parang nasusukas sa nakikita. Tumindig si Don Leandro. Tinutok ang matalim na tingin sa apo. Jillian, you dare make a mockery of us? You bring the shame to the Aldama name. Shame? Pumalukip-kip si Jillian. Iniangat ang kanyang baba. You call this shame, Lolo? I've attended galas drunker than these pictures. At least doon may totoong ebidensya. Stop it, Jillian! Singhal ng kanyang ina at nanginginig ang boses. Enough of your arrogance. Ito ba ang itinuturo namin sa'yo? To betray us with a servant? Mabilis na ikiniyom ni Jillian ang kanyang kamao, ngunit hindi siya umatras. Servant? He has a name. And no, I did not betray anyone. Maybe your spies should get better cameras because I don't remember doing half of those things. Lalo pang nagingay ang mga kamag-anak. Liar! Sigaw ng isa. She's ruining us! Saad pa ng isa. Ngumisi si Calista. Naglakad palapit na parang siya ang bida. You always thought you were untouchable, cousin. Well, look at you now. Exposed. Humiliated. Napairap siya. Humiliated? Please, if this is your big plan to destroy me, it's pathetic. Next time, at least put me in a better outfit. Sumabog ang galit ng kanyang tiyuhin. Mariing tinampal ang lamesa. Walang hiya ka. Your arrogance knows no bounds. Admit your sin. I won't admit something I did not do. Mariing sagot ni Jillian. Tumitindig ang balikat. You think I'd waste my time sneaking around with a bodyguard? Oh, come on. If I wanted an affair, I'd pick someone better, or richer, or both. Lalong nag-ingay ang paligid. Ang ilan halos di makapaniwala sa kabastusan ng kanyang sagot. Ang iba lalo pang nagalit. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang nagningning ang mga mata ni Jillian sa galit at hamon. Ito na ang huling beses, Jillian. Banta ni Don Leandro. Nanginginig ang tinig. Aminin mo na at baka may kapatawaran pa kaming maibigay sa'yo. Aminin? For what? For something I didn't do? Umabante si Jillian at nakaturo ang daliri kay Calista. She did this. She staged everything. And you're all too blind to see it.
Congratulations! You're letting a snake run the family. Nagningning ang mga mata ni Calista, ngunit nanatiling kalmado ang muka. Look at her! Still deflecting, still arrogant. She doesn't deserve the Aldama name. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Deserve? I carry this name better than any of you. Who here actually did something for this family other than gossip and leech off for fortune? At least I knew how to enjoy it. Lumapit si Don Leandro, mariin ang hakbang at sumigaw. Enough! You are no longer part of this family. Tonight you leave the house and you never come back. Nanlaki ang mga mata ni Jillian, ngunit hindi siya lumuhod o nagmakaawa. Sa halip ngumisi siya, matalim at puno ng panghahamon. Fine, kick me out. I don't need this house. I don't need any of you. Enjoy your fake scandals and your fake loyalty. One day, you'll realize you threw away the only person in this family who had the guts to speak the truth. Tumalikod siya, itinapon ang clutch bag sa gilid at tinalikuran ng buong pamilya. Paglapit sa pinto, saglit siyang huminto at nilingon sila. Remember this night, because the next time you see me, I'll be the one sitting on that throne, not Calista, not any of you, but me. Mariing isinara ni Jillian Aldama ang pinto ng kanyang silid. Halos mabasag ang frame sa lakas ng tulak niya. Ramdam pa rin niya ang matang nakatitig sa kanya mula sa Grand Hall. Mga mata ng pamilya niyang hinusgahan siya batay sa kasinungalingan na ginawa ni Calista. Pinagmamasdan niya ang sarili sa malaking salamin. Maganda pa rin, walang bakas ng luha at matatagang tingin. Palalayasin nila ako? Bulong niya, mariing ngumisi. No, ako mismo ang aalis on my terms. Mabilis niyang binuksan ang walk-in closets. Kumuha siya ng 2 maleta at sinimulang itapon doon ang mga paborito niyang damit. Lahat branded, pawang high fashion. Kinuha rin niya ang ilang pares ng sapatos at bag na alam niyang magagamit pa. Nang matapos, binuksan niya ang drawer ng vanity table. At dahan-dahang isinilid ang kanyang mamahaling alahas, makeup kit, pati ang makintab na cellphone na kaka-launch lang sa Europe. Let's see how long they'll survive without making me headlines. Bulong niya habang inaayos ang zipper ng maleta. Pagbaba niya, nakapamewang si Calista sa may hagdanan. Nakangiti ng mayabang. Leaving so soon, cousin? Oh, what a shame. I thought you'd beg for forgiveness. Napangiti si Jillian sa pinsan. Beg? I don't beg. I decide when I leave. And I'm leaving now. Because I refuse to breathe the same air as you, snake. Nagkatinginan ng mga kamag-anak. Nanginginig sa galit at hiya pero walang kumibo. Umabante si Jillian, hila-hila ang 2 maleta at tinawag ang kanilang driver. Get the car? I'm leaving. Pero ma'am, Alanganing sagot ng driver. Do it! Now! Madiin niyang utos. Mabilis itong sumunod. Sa loob ng ilang minuto huminto ang itim na kotse sa may harap ng mansyon. Isa-isang binuhat ng driver ang kanyang mga maleta at isinilid sa trunk. Bago siya tuluyang sumakay, humarap muna si Jillian sa buong pamilya na nakamasid mula sa Grand Hall. Mabilis niyang sinipat si Don Leandro. Ang kanyang lolo. Ngunit agad niyang ibinaling ang tingin kay Calista. You think this is the end for me? No, darling. This is just the beginning. Umangat ang kilay ni Calista, na natiling tahimik at may mapang-asar ng ngiti. Lumapit si Jillian. Halos magdikit ang kanilang muka. Listen carefully, Calista. One day, I'll come back and when I do, I'll prove to everyone that you're nothing but a liar. I'll make sure your perfect little act crumbles into dust. Big words. Tugon ni Calista sa mababang tono. But by then, nasa akin na ang lahat. Ngumisi si Jillian. Nakatingin ang diretso sa mga mata ng pinsan. Then I will ruin your life, piece by piece, until you beg me to stop.
Nagkislapan ang kanilang mga mata. Parang dalawang apoy na nagbabanggaan. Ngunit si Jillian ang unang tumalikod. Diretso siyang naglakad papunta sa kotse. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Isinara ang pinto at sumandal. Habang umaandar ang kotse palayo sa mansyon, pinagmamasdan niya mula sa bintana ang malapalasyong tahanan na minsan niyang tinuring na ligtas na pugad. Goodbye, House of Traitors. Mahinang sambit niya, ngunit may apoy ang kanyang tinig. You'll regret this night. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag at binuksan ang screen. Sa halip na tawagan ng sinuman, tumitig lamang siya sa refleksyon ng kanyang mukha sa itim na monitor. Walang bakas ng takot. Wala ring luha. Tanging determinasyon at matinding galit ang nananatili. Bumaba si Jillian mula sa itim na kotse. Hawak pa rin ng driver ang kanyang dalawang mamahaling maleta. Pero si Jillian, abala sa paglalagay ng sunglasses at pagsipat sa paligid. Ang amoy ng kalsada pinaghalong alikabok at usok mula sa tricycle. Mabilis siyang napangiwi. This is so unsanitary. Do people actually live here? Ma'am, ito po ang listahan ng apartments na nirentahan ng ibang kakilala ko. Alok ng driver habang inaabot ng papel. Kinuha ni Jillian ang listahan, pero imbes na magpasalamat, inirapan niya lang ito. Fine. Let's get this over with. I need somewhere decent to stay, and by decent, I mean clean, classy, and at least Instagram-worthy. Una nilang pinuntahan na isang maliit na gusali. Nang pumasok si Jillian, agad siyang umatras na makitang may piling paint sa pader. Oh my God! Look at this wall! Hindi man lang kaya mag-repaint? I can't live in a place that looks like a horror movie set. Pero ma'am, No? Next. Please? Sumunod siyang dinala nito sa isang unit na medyo mas maluwang. May dalawang silid, may bintana, ngunit may amoy ng nilutong tuyo. Pagpasok pa lang, halos mahulog ang panga niya. Are you kidding me? It smells like fish market. My clothes will smell like this. Do you want my Chanel to smell like tuyo? Next! Halos kalahating oras na silang paikot-ikot pero wala pa ring pumapasa sa standard niya. May unit na walang aircon. May unit na sira ang pintuan. May isa pang parang may kaluskos ng daga. Lahat tinanggihan ni Jillian. I can't believe this. Do these people not understand quality of living? I'm not asking for a palace. Just a normal place with functioning aircon, clean tiles, and no pests. Habang nagmamagaling siya, may isang lalaki nakasandal sa poste ng kalapit na bahay ang tumikim at ngumisi. May hawak itong plastic bag ng gulay at nakataas ang kilay habang nakikinig sa kanya. Gusto mo na hotel? Sa hotel ka na lang tumira. Sabi ng lalaki, tuwid ang tono. Dito, apartment lang meron. Walang red carpet. Napalingon si Jillian, nagulat at na-offend. Excuse me? Who are you to comment on my living situation? Ngumisi ang lalaki. Kitang-kita mapaglarong isi sa labi nito. Ako yung taong araw-araw nakatira dito. Alam ko ang amoy ng tuyo. Alam ko rin ang tunog ng daga sa gabi. Pero nakaka-survive naman ako. Ikaw, parang isang araw pa lang gusto mo nang bumalik sa mansyon mo. Halos mabilaukan si Jillian sa sinabi nito. How dare you? You don't know me, and for your information, I can survive just fine on my own. Talaga? Ba't kanina ka pa ikot na ikot? Wala ka pa ring matirahan. Muntik nang mapamura si Jillian pero pinigilan niya ang sarili. Because everything here is beneath my standards. Or maybe, masyado ka na maarte. Nagalit na si Jillian. What's your name, huh? Since you seem so interested in my life. Aiden, ikaw? I don't need to introduce myself to strangers. Mataray na tugon ni Jillian. Sabay taas ng kilay. Hindi na kailangan. Kita naman agad. Ikaw yung tipong sanay magutos. Lalong uminit ang tenga ni Jillian.
Pero bago pa siya makasagot, lumapit si Aiden sa driver at tinuro ang kanilang bahay. May bakanting unit sa amin. Malinis, may maayos sa banyo at mura ang renta. Kung gusto niyong subukan. Nanlaki ang mata ni Jillian. Your place? Excuse me, but I don't live in random people's houses. Ngumisi si Aiden. Suit yourself. Pero kung ayaw mo matulog sa kalsada kasama maleta mo, baka ito na lang last option mo. Napatigil si Jillian. Totoo, wala na silang mapupuntahan. Wala na oras para maghanap pa ng iba. Kaya kahit labag sa kalooban niya, sumunod siya. Dinala sila ni Aiden sa isang lumang bahay na malaki, pero halatang pinagkakakitaan bilang paupahan. Sa labas pa lang, napangiwi na si Jillian. Seriously? This looks like a haunted ancestral house? Binuksan ni Aiden ang pinto at pinapasok sila sa loob. Malinis naman ang sahig, maayos ang mga dingding, at maaliwalas ang bentilasyon. Ngunit para kay Jillian kulang na kulang pa rin. This is small. Too small. Reklamo niya habang umiikot sa unit. Where am I supposed to put my clothes? My bags? My shoes? Gamitin mo yung cabinet or bumili ka sa palengke. Sagot ni Aiden at walang pakialam. Palengke? Do I look like someone who shops in palengke? Nagkatawanan si Aiden at ang bodyguard nito. Halatang naaaliw sa pagiging maarte niya. Kung di ka marunong mabuhay ng simple, paano ka mabubuhay dito? Natigilan si Jillian, pero agad niyang tinakpan ang sarili sa pag-iling. I'm not having this conversation with you. Fine, I'll take it. But only because I don't have a choice. Don't flatter yourself. Good decision. At least dito may bubong ka. May kama at may banyo. Di lahat na tao may ganyang luxury. Pinagmasdan ni Jillian ang lalaki. Iritado siya, ngunit merong kakaibang curiosity. Sino ba tong lalaking to na walang takot magsalita laban sa kanya? Mag-isa si Jillian sa maliit na kwarto ng gabing yon. Tahimik ang paligid, tanging kaluskos ng mga daga sa labas, at alingaw-ngaw ng videoke mula sa kabilang kanto ang maririnig. Nakahiga siya sa manipis na kutsyon, pero hindi mapakali. Nakapikit siya, at dahan-dahang bumalik ang alaala ng kanyang buhay noon. Ang buhay na parang isang fairy tale. Naaalala niya ang malalaking hapagkainan sa mansyon. Punong-puno na imported na pagkain. Caviar, truffle pasta, steak na tinadtad mula sa pinakamahal na karne. Nothing less than the best for the Aldamas. Laging sinasabi ng kanilang lola. Napaikot niya ang kanyang kamay, iniisip ang bigat ng mga alahas na palagi niyang suot. Diamonds, na kasing laki ng kuko. Gintong relo na sinasamba ng mga kaklase niya sa universidad. Ang mga designer bags, na kada linggo, may bago. Diretsong galing Paris o Milan. Sumunod sa mga alaala ang mga sasakyan. Ang kotseng regalo sa kanya nung ika-18th birthday niya. Isang limited edition sports car na kulay pula. May personalized plate number. Princess ang nakaukit sa plaka. Naaalala pa niyang tumili siya sa tuwa habang binivideo ng buong pamilya ang kanyang pagbubukas ng regalo. At higit sa lahat, ang paglalakbay niya. Travel sa Paris, sa Tagsibol, Maldives tuwing taglamig, New York kapag Pasko, first class ticket, 5-star hotel, nakabook palagi ang suite na may overlooking view ng dagat o skyline. Siya ang batang laging nakapamewang sa Instagram, puno ng perfect life hashtags. Pero habang nakahiga siya ngayon, naiiba ang bigat ng mga alaala. Parang unti-unting nilalamon ng hiya. Lahat pala yun. Hindi galing sa linis. Hindi galing sa pawis. Galing sa kaba ng bayan. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Pumikit siya. Halos hindi makaharap sa sarili. Nakikita niya ang mga mukha ng mga batang nakita niya kanina sa eskinita. Nakapaa, naglalaro gamit ang lumang goma. Halakak na puno ng alikabok. Samantalang siya dati.
Nagbabayad ng libo-libong piso para sa isang laruan na mabilis niyang pinagsawaan. Kundi lang pumutok ang balita ukol sa katiwalian. Hindi ko malalamang galing pala sa nakaw ang lahat ng yamang meron ng pamilya ko. God! Ilang henerasyon na ang lumipas, ganun pa rin ang gawain ng mga Aldama? At bigla, parang nagkakabit-kabit ang lahat. Ang mga gala, ang kotse, ang mamahaling damit, lahat ng yon. Hindi lang simpleng pribilehiyo. Isa pala yung pribilehiyo na binayaran ng pawis at dugo ng mga taong tulad ng mga kapitbahay ni Aiden. Naramdaman niya ang paninikip ng lalamunan. Gusto niyang isigaw na hindi siya yung gumawa nun, na inosente siya, pero sa loob-loob niya alam niyang nakinabang siya. Damn it! Fuck! Napapamura niyang bulong at mariing kinagat ang labi. Muling dumilat si Jillian, nakatanaw sa kisame na may mantsa ng tubig ulan. Noon hindi niya kayang matulog na wala sa king-size bed, na balot ng imported na kumot. Pero ngayon, dito siya nakahiga. Simpleng kutsyon, simpleng unan. Isang umaga, habang naglalakad siya kasama si Aiden papuntang palengke, biglang dumampot ng plastic na isda ang binata at inabot sa kanya. Tulong naman oh. Di ako makakapagbuhat mag-isa. Utos ni Aiden. Excuse me, do I look like a helper to you? Nakataas ang kilay ni Jillian. Hindi. Pero mukha kang tao may dalawang kamay. Kaya gamitin mo. Gusto sana niyang mag-walk out, pero pinili niyang hawakan ng plastic. Nandidiri siya sa amoy. Halos masok ka sa dami ng dugo ng isda. Ngunit hindi siya bumitaw. Doon nagsimula ang maliit na pagbabago. Natutunan niyang tumulong kahit papilit. Sa bahay, tinuruan siya ni Lola Miling maghugas ng plato at magluto ng simpleng sinigang. Noong una palpak, maalat, mapaklas, sabog ang lasa. Pero tumawa lang si Lola at sinabing, Wala sa lasa pagmamahal iha, pero matututunan mo rin yan. Nagulat siya sa sariling damdamin. Noon kapag pumalpak siya, may katulong agad na mag-aayos. Dito kailangan niyang mag-aral. At sa tuwing tumatawa si Aiden sa kapalpakan niya, napapansin niyang hindi siya gaanong naiirita. May kakaibang ginhawang dulot ang halakhak nito. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti nang natututunan ni Jillian na kumilos ng walang yaman. Nagtinda sila ni Aiden ng prutas, naglinis ng paupahan, at minsan sumasama siya sa paminsang racket ng binata sa construction site. Hindi siya pinapagawa ng mabibigat, pero nakikita niya kung paano pinapasa ni Aiden ang mundo para sa lola nito. Why do you work so hard? Minsang tanong ni Jillian, habang nakaupo sila sa bubong, tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Para kay Lola. Para sa sarili ko. Ayoko na umasa kahit kanino. Sagot ni Aiden ng diretsyo. Walang drama. Naalala niya ang sarili. Noon lahat ng meron siya, utang sa apelido, sa pera ng pamilya niya. Hindi niya kailanman pinaghirapan ng mga yon, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maliit siya. At sabay naramdaman din niya ang pagnanais na maging katulad ni Aiden. Naging sandigan niya ang binata sa mga oras ng pagdududa. Kapag nababalitaan niyang patuloy na lumalabas ang pangalan niya sa chismis, kapag naiisip niyang iniwan siya ng pamilya, si Aiden ang nakikinig. Hindi ito humuhusga, hindi nagsasalita ng sobra. Nakikinig lang at sapat na yun para mapawi ang bigat. Ilang taon ang lumipas, sa panahong yon hindi na siya ang Jillian na kilala ng lahat na bratty heiress. Nagkaroon siya ng sariling ipon mula sa pagtatrabaho, natutunan niyang bumili ng mga damit sa ukay, magbenta ng second-hand bags online, at magtinda ng tinapay sa umaga. Hindi niya kailanman inakalang kaya niyang gawin yon. Ngunit pinatunayan ng buhay na kaya pala niya. At sa bawat hakbang kasama niya si Aiden. Hindi sila agad naging magkasintahan, masyadong magulo si Jillian, masyadong seryoso si Aiden, pero sa pagitan ng pagtatalo, halakhak, at mga gabing magkasamang naglalakad pa uwi, unti-unti silang natuto na kumapit sa isa't isa. Kundi dahil sa'yo, di ko mararanasan to. No, kundi dahil sa'yo baka bumalik na ako sa kanila noon pa. Kung babalik ka, choice mo yun. Pero dito at least ikaw ang pipili ko anong gagawin mo. At doon niya na-realize, tinuruan siya ni Aiden kung paano mamili para sa sarili.
Hindi para sa pamilya, hindi para sa apelyido. Isang gabi habang kumakain sila ng adobong niluto ni Lola Milin, kumatok ang isa sa mga paupahan. May dalang cellphone. Uy, napanood niyo ba? Breaking news daw. Ang patriarka ng mga Aldama, magpapamana na ng lahat ng ari-arian. Napatingin si Jillian. Halos mahulog ang hawak na kutsara. Pinilit niyang manatiling kalmado, ngunit ramdam ni Aiden ang tensyon. Kanino daw ipapamana? Kay Calista Navarro. Siya raw ang napiling tagapagmana. Sabi ng spokesman, siya ang pinakakarapat-dapat dahil sa kanyang reputasyon at galing sa negosyo. Parang may pumutok sa tenga ni Jillian. Sa loob na ilang taon, tinanggap niya ang pagkakatapon. Pero ngayong narinig niya na si Calista, ang pinsang nagplano ng pagbagsak niya ang tatanggap ng lahat. Muling sumiklab ang apoy sa kanyang dibdib. Kinagabihan hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa bubong ng bahay tanaw ang mga bituin. Dumating si Aiden, dala ang 2 tasa ng kape. Umupo ito sa tabi niya. Di ka mapakali? Sabi ni Aiden. Tahimik muna si Jillian bago bumuntong hininga. They're giving everything to her, Aiden. Everything that should have been mine. And after all these years, no one even thought of me. They really erased me. Eh bakit? Gusto mo bang bumalik para habulin ng pera? No, it's not about the money. It's about my name, my truth. They destroyed me. Made me the shame of the family. And now they crown Calista as the perfect heir? No. I can't let that happen. Mas marami pa nga si Calista kesa sa mga iskandalong kinasasangkutan ko. Tumitig siya kay Aiden. Determinadong nagniningning ang mga mata. I will go back. Not as the old heiress that they threw away, but as someone stronger. I'll take back what's mine. I'll prove to them that I'm not the disgrace they painted me to be. And I will ruin Calista's life the way she ruined mine. Tahimik si Aiden. Pinagmamasdan siya. Saka ngumiti ng payak. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero tandaan mo, hindi madaling kalabanin ng mga Aldama. Wala kang hawak na pera. Wala kang impluwensya. I don't need their money anymore. I have myself. And I have you. Natigilan si Aiden sa ngumiti. Bahagyang nahihiya. Palaban ka talaga, prinsesa. Ngumiti rin si Jillian, ngunit hindi yun ngiti na isang bratty heiress. Isa itong ngiti ng babaeng natuto, nasaktan, bumagsak at muling bumangon. Kinabukasan, nagsimula siyang magplano. Nakinig siya sa mga hinaing ng mga tao. Tinandaan kung paano nagdurusa ang mga ordinaryong mamamayan sa ilalim ng impluwensya ng pamilya niya. At habang lumilipas sa mga araw, mas lalo siyang nahuhubog. Hindi na siya ang batang nagtatampisaw sa ginto, kundi isang babae na kayang magtrabaho, makinig, at magmahal ng higit sa sarili. Sa bawat gabi kasama si Aiden, pinaplano niya ang pagbabalik. Hindi bilang isang Aldama na uuwi para magpasakop, kundi bilang isang Jillian na babalik para bawiin ang pangalan at durugin ang kasinungalingang itinayo ni Calista. At sa puso niya malinaw ang pangakong yon. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, sila ang luluhod sa katotohanan. Mula nang muling humarap si Jillian sa lipunan, hindi na siya nanahimik. Tahimik pero matalim ang hakbang na ginawa niya. Sa tulong ng ilang dokumentong nakalap niya at ni Aiden mula sa dating empleyado na Navarro at ilang whistleblower, unti-unti niyang inilabas ang sikreto ni Calista Navarro. Hindi sa harap ng pamilya, kundi sa harap ng publiko. Sa isang gabi, isang bagong account ang sumabog sa social media. The Real Navarro Files. At sa unang post pa lang, nabalot ng kontrobersya ang pangalan ni Calista. Hindi pala santo ang bagong congresswoman. Ghost projects, overpriced equipment, millions gone missing? Yun ang nakasulat doon. Kasama ang mga larawan ni Calista na nakikipag-party sa mga dubious na negosyante. Hawak ang mamahaling alak habang nagbubulungan ng mga kaibigan niya sa gilid. May kasamang mga papeles at kontratang pinirmahan nito. Mga dokumentong naglalantad ng non-existent barangay halls at road projects na hanggang ngayon hindi na ipatayo.
Sumunod na araw, trending agad ang pangalan ni Calista. Another crocodile in power. Pareho lang pala siya sa mga buwayang politiko na ninanakawan ng kaban ng bayan. Kung ano ang kinutyan niya kay Jillian, mas malala pala siya. Hindi nagtagal nagsulputan ng mga memes. Larawan ni Calista na tinadtad ng edit, nilagyan ng bibig ng buwaya, may caption na, "Gobyerno sa bulsa, bayan, kawawa." Ang iba, ginawang biro ang paglalakbay nito sa abroad gamit ang pondo ng bayan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Jillian nakaupo lamang sa isang maliit na mesa, hawak ang cellphone at nakangiti. Hindi niya kailangang magsalita. Sapat na ang katotohanan siya na minsang itinuring na kahihiyan. Ngayon, nagsisilbing salamin upang ipakita ko sino ang tunay na dapat ikahiya. Tahimik ang malapad na bulwagan ng mansyon nang biglang bumukas ang malalaking pinto. Nakatayo roon si Jillian. Nakasuot ng simpleng damit ngunit bitbit ang kumpiyansa na tila mas matibay pa kesa sa anumang hiyas. Napalingon ang lahat ng kamag-anak na naroon. Mga tiyuhin, tiya at pinsan na nagkakape at nag-uusap. Jillian, gulat na sambit ng isa. Napabitaw pa sa hawak na tasa. Ngumiti ng malamig si Jillian. "Miss me?" Bago pa man makasagot ang iba, biglang bumangon si Calista Navarro. Naglalagablab ang mga mata. "You have the audacity to come back here?" Sigaw niya. Mabilis na lumapit kay Jillian. "After all your lies, your baseless posts, your dirty tricks online?" Hindi umatras si Jillian. Bagkos, nakatayo lamang. Nakataas ang baba. Baseless? The people seem to think otherwise, Calista. O baka naman nasasaktan ka lang dahil ngayon ikaw na ang sentro na iskandalo. "Shut up!" Tinulak ni Calista ang balikat ni Jillian. Halatang hindi na makapigil ng galit. "You're ruining everything I built." Napangisi si Jillian. Bahagyang tinulak pabalik si Calista para hindi masyado makalapit. "Correction. I'm only revealing the rot that was already there. Don't blame me for tearing down a house of cards you built on corruption." Napasigaw ang isa sa mga tiyahin. "Enough! This is the Aldama household." "Exactly. Kaya ako nandito. Para ipaalala sa lahat kung anong klaseng pangalan na ipinapasa niyo sa bayan." "You?" Biglang sigaw ni Calista. Namumula ang pisngi sa galit. Wala nang pasakali, sumugod siya at ibinigay ang isang malutong na sampal kay Jillian. Ngunit hindi umatras si Jillian. Pagkos mariin niyang hinawakan ang braso ni Calista at mabilis gumanti ng sampal. "Touch me again and I swear, mas malakas pa dyan na ibabalik ko." "Walang hiya ka?" Singhal ni Calista, halos mangiyak-ngiyak na sa inis. "Ikaw ang sumira ng pamilya natin, ikaw ang kahihiyan." Naputol ang litanya ng buhusan ni Jillian ng salita ang hangin. Malakas at malinaw. "No, Calista, you are the disgrace. Habang ako pinagmumukha mong rebelde, ikaw pala ang tunay na buwaya. Ghost projects, overpriced deals, luxury trips galing sa kaban ng bayan, lahat ng yon may ebidensya." Namutla ang mukha ni Calista pero pilit itong lumaban. "Wala kang karapatang akusahan ako, Jillian. Who do you think you are?" Ngumiti si Jillian. Malamig at matalim. "I am Jillian Aldama, the granddaughter you and your allies tried to erase, and I'm here to take back, not just my name, but the dignity of the people you stole from." Bumigat ang hangin sa pagitan nila. "You can't ruin me. I have power. I have influence." Bulilas ni Calista, nanginginig ang tinig. "Then let's see kung hanggang kailan tatagal ang kapangyarihan ng isang buwaya sa harap ng bayan." Tugon ni Jillian, taas noo, walang bakas ng takot. "Ipokrita ka, Jillian. You talk like you're clean, pero hindi ba ikaw lumaki sa pribilehiyo? Nepo baby ka. You've had everything handed to you. Money, power, luxury, lahat dahil sa pangalan mo." Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat ng mga paratang. Ang dating Jillian siguradong iiyak o magwawala pero ngayon, nakatayo siya ng tuwid. Malamig ang titig at matatag ang tinig. "You're right," aniya. Mariin ang boses na umalingaw-ngaw sa gitna ng mga tao. "Tama ka, Calista. I grew up spoiled.
I lived in a mansion, wore designer clothes, traveled the world. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. But here's the difference. I woke up. I realized that life we bragged about, the cars, the jewels, the endless parties, lahat pala yun galing sa nakaw. Natahimik si Calista. Hindi makapaniwala na mismo si Jillian na umamin sa kanyang privilege. Pero ginamit yun laban sa babae. Ano silbi ng marangyang buhay? Kung bawat kagat ng pagkain mo alam mong ninakaw sa mesa ng mahihirap, I'd rather live in a small apartment with nothing but honesty than in a mansion built on corruption. Liar! Sigaw ni Calista. Nanginginig ang boses. You think they'll believe you? You're still an Aldama. You're still one of us. Ngumiti si Jillian, mapait ngunit matapang. Yes, I am an Aldama. And that's why I'm here. To prove that not all Aldamas are thieves. To prove that one can change, that one can start from someone who once lived blind to the truth. Si Calista, desperado, pilit hinahanap ang salita. You will never win. I have the system. I have the money. At ano silbi ng pera at sistema? Kung mismong bayan ang bumabalikwas laban sa'yo. Makikita mo, Jillian. Don't ruin this or I'll kill you. Plain truth, you will see. Tignan natin. Ano kaya magiging hatol ng komite sa oras na marinig nila to? Ha? Mula sa kamay, tinaas niya ang mumurahing klase ng cellphone at ngumisi. See you in court, bitch. Aniya at umalis na. Mainit ang bulwagan ng batasang pambansa nang magsimula ang investigasyon ukol sa umano'y anomalya ng flood control project ng 3rd District. Ang mga upuan ay puno ng media, mga NGO, mga ordinaryong mamamayan na gusto makinig. Sa gitna ng ingay, ng mga kamera at pulungan, nakaupo sa witness chair si Jillian Aldama. Nakasuot ng simpleng beige suit, walang alahas, walang ekstrabida sa anyo, malayo sa bratty heiress na kilala noon. Ngunit kahit ganoon, ramdam ang bigat ng presensya niya. Sa harap niya, nakapwesto ang committee, mga congressman, senador na tila mga pating na handang lumamon ng sino mang magsasalita ng taliwas. Sa kabilang dulo nakaupo si Congresswoman Calista Navarro, ang pinsang-minsan niyang kapatid sa lahat ng bagay na ngayon, mortal niya ng kaaway. Witness, please state your name for the record. Malamig na sabi ng chairperson. Diretso ang tinig ni Jillian. Walang panginginig. Jillian Aldama. Umugong ang bulwagan. Maraming nagbulungan. May ilan pang napatawa ng mahina. Sino ba naman ang mag-aakalang isa Aldama ang tatayo doon? Hindi para ipagtanggol ang pamilya kundi para idiin to. Miss Aldama, you are here under oath. Alam mo ba ang bigat ng iyong gagawin? Your testimony will have consequences. Alam ko po, and I'm ready. Lumapit ang abogado niya. Nagabot ng mga dokumento sa mesa ng committee. My client has gathered substantial evidence on the alleged ghost flood control project under Congresswoman Calista Navarro's district. Bumuntong hininga ang chairperson. Saka sinenyasan si Jillian na magsalita. 2 years ago, a 500 million peso budget was allocated for flood control in Barangay San Isidro and nearby communities. According to official reports, tapos na ang proyekto. But when we check on them, on the ground mismo, ito po ang nakita namin. Walang drainage system, walang flood barriers, ang kalsada puro lubak. At tuwing bumabaha, maraming residente ang apektado. Isa-isang tinignan ng mga congressman ang litrato. Ang media, na mabilis nag-click ng mga kamera. Hindi ito haka-haka. Hindi ito chismis. These are photos, videos, and signed affidavits from residents who never saw a single contractor working. Nagtaas ng kamay ang isa sa committee, nakakunot ang noo. Pero Miss Aldama, pinsan mo si Congresswoman Navarro. How can we be sure na hindi ito personal vendetta lang? Bahagyang ngumiti si Calista, halatang kampante sa tanong. Umangat ang baba ni Jillian at malamig na ngumiti. Because I live that life. I know how the system works. Alam ko kung paano pinapadaan sa iba't ibang shell companies ang pera para mawala sa papel.
And I have paper trail to prove it. Tinaas niya ang makapal na folder na dala. Here are the signed contracts, company registrations, and withdrawal slips. Lahat ng contractors, dummy corporations. Wala ring real offices, only P.O. boxes. At ang perang inilabas, diretso sa accounts ng mga Navarro. Umigting ang bulungan sa loob ng bulwagan. Objection! Biglang sigaw ng babaeng abogado ni Calista. This is outrageous. Family feud lang ito. Malinaw na fabricated na ebidensya. Ngunit kalmado si Jillian. Then why don't you explain this? Binuksan niya ang projector. Lumalabas ang larawan ni Calista, kuha sa isang private resort sa Bali. May hawak na wine glass. This trip happened exactly 2 weeks after the release of 150 million pesos, paid in full by a travel agency linked to Navarro Holdings. The receipts are here. Can't you see that? Halos maputol ang hininga ng mga tao sa loob. Ang media, halos magunahan sa pag-type ng headlines. Ngumisi si Jillian. Yes, you're right. If you're thinking I was a nepo baby, that's true. I grew up spoiled, fed with luxuries I didn't earn. Pero alam niyo ang kaibahan natin? Hindi ko alam noon na galing pala sa nakaw ang lahat. The moment I learned the truth, I chose to face it. I will never back down until those responsible are held accountable. At least I never stole from the people. Hindi ko kailanman ginamit ang kaba ng bayan para sa sarili kong luho. Hindi ko kailanman ipinagpalit ang kaligtasan ng mga bata sa baha para lang makabili ng bagong alahas. That's on you, Calista, not me. Lies! Bulyaw ni Calista. Tumayo mula sa kinauupuan. You are nothing but a bitter, jealous failure. You think they'll believe you? You lived off the same stolen money. Tumahimik si Jillian at tinitigan to ng diretsyo. Yes, I lived off that money. I was blind. I was spoiled. But I learned. At least ako may lakas na loob aminin ang kasalanan ko. At tumayo dito ngayon. Ikaw, hanggang kailan mo tatakpan ang sayo? Natahimik ang bulwagan. Kahit ang mga komite, nagtinginan. Tila ba may bigat ang sinabi ni Jillian? Miss Aldama. Tanong ng isa pang kongresista ng mas banayad. Are you willing to submit all these documents for verification? At kung mapatunayang totoo, are you prepared to testify against your cousin in court? Yes. Kahit makalabanin ko lahat ng Aldama at Navarro, I will testify. Kung ito lang ang paraan para tumigil ang pangungurakot, handa kong itaya ang lahat. Umalingaw-ngaw ang bulwagan. Ang mga tao sa gallery, ilang segundo lang nagsimula magpalakpakan kahit na bawal. Ang chairperson pilit pinatigil ang ingay, pero ramdam na ang simpatya ng masa ay nasa kanya. Si Calista nanlilisik ang mga mata pero halata ang pangamba. Hindi na ito nakangiti pa, hindi na ito kampante. Sapagkat sa unang pagkakataon, hindi isang anonymous whistleblower ang humarap sa kanya, kundi ang mismong pinsang tinanggal nito sa pamilya. Pagkatapos ng session, nakaupo si Jillian sa labas ng bulwagan. Pagod ngunit buo ang loob. Lumapit si Aiden dala ang isang boteng tubig. Ginaya mo? They didn't believe you at first pero nakita mo ang mukha nila. You shook them. This is not the end. Verification, hearings, investigations. Mahaba pa ang laban. But at least now, the truth is out there. Hindi na nila kayang itago yun. Tumingin siya sa langit at saglit na pumikit. Sa loob ng kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng panganib. Kung dati galit lang ni Calista ang kalaban niya, ngayon buong sistemang kumakanlong sa pamilya nila. Ngunit sa bawat sigaw ng taong nakikita sa kanya bilang pag-asa, lalo siyang tumitibay. Kinabukasan matapos sa investigasyon, bumaha ang balita sa social media at mainstream news. Sa cellphone ni Jillian, sunod-sunod ang notifikasyon. Mga komentong nakakapasok. Plastic gusto lang sumikat. Kung talagang may malasakit, bakit ngayon lang? She's just bitter kasi kay Calista napunta ang mana. Pera-pera lang yan, ginagamit si Jillian ng kalaban ni Cali. Sa ilang media outlet, lalo na yung kilalang malapit sa pamilya Navarro, headline pa mismo ang pagtuligsa sa kanya. Heiress gone rogue. Aldama versus Aldama.
May editorial pa na nagsasabing desperada lang daw si Jillian na makabalik sa spotlight. Nakahiga siya sa maliit na sofa sa inuupahang apartment. Hawak ang phone habang binabasa lahat ng yon. Hindi niya mapigilang mapangiti ng mapait, pero may halong tapang. Ang bilis nilang makalimot. Kahapon pinapalakpakan nila ako, ngayon binabato na. Lumabas si Aiden mula kusina, bitbit ang 2 tasa ng kape. Ba't pinapahirapan mo sarili mo sa pagbabasa niyan? Troll farms lang karamihan dyan. Bayad para siraan ka. Inabot niya ang tasa. Saglit na tumikim si Jillian sa kauminom. Alam ko pero nakakatawa pa rin. Dati sanay ako makita ang pangalan ko sa headlines, pero laging tungkol sa mga party, mga luho, iskandalo. Ngayon tignan mo. Inikot niya ang phone kay Aiden. Isang tweet ang nakadisplay. Kahit anong sabihin nila, at least may lakas na loob si Jillian Aldama na magsalita. Sana lahat ng whistleblower may tapang gaya niya. Masakit man yung iba, pero alam kong mas malakas ang boses ng mga taong matagal na naghihintay ng hustisya. Napakamot ng ulo si Aiden. Pero hindi to biro, Jillian. The more na sumisikat ka, the more na magiging target ka, lalo na kung kayang bilhin ng pamilya mo ang mga headlines. Alam ko, pero Aiden, ilang dekada na nakatago ang baho ng mga Navarro. At Aldama, kung papayag ako manahimik dahil lang sa trolls at fake news, para ko na rin silang sinabing tama yung ginagawa nila, that they're right of everything they do. Huminga ng malalim si Jillian. Binaba ang tasa ng kape. Kung gusto nila akong tawaging fake, traitor, kahit ano pa, I will let them. Ang mahalaga, hindi nila naitago ang mga dokumento. Nasa mata na ng publiko ang totoo. Ngumisi siya, mapait pero matatag. At doon di sila makakatakas. Nakaawang ang kortina ng maliit na apartment ni Jillian, habang nakatanaw sa kalye. Gabi na, ngunit di siya mapakali. Parang bawat tunog ng dumaraang motorsiklo may dalang panganib. Sa dami ng nilalantad yung baho ng Navarro at Aldama, alam niyang hindi lang pangalan ng nakataya, pati buhay niya. Nagring ang kanyang cellphone. Hindi nakarehistro ang numero, ngunit may kaba sa dibdib niya na sagutin yon. Ma'am, pabulong na tinig ng isang babae ang sumalubong sa kanyang pandinig. Agad niya nakilala ang boses. Si Luz Viminda, ang maid na matagal nilang kasama sa mansyon. Isa sa iilang taong tunay na naging tapat sa kanya mula pagkabata. Luz, ba't ka tumawag? Mabilis na tugon ni Jillian. Lumingon-lingon na para bang may matang nakamasid sa kanya. Ma'am Jillian, may plano si Ma'am Calista. Nanlamig ang buong katawan niya. Anong plano? Hindi na lang siya titigil sa paninira sa pangalan mo. May kausap siyang tao, hired killers. Narinig ko mismo kagabi. Gusto kanya ipatumba bago patuluyang sumabog lahat ng ebidensya laban sa kanila. Halos mabitawan ni Jillian ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya, ngunit pinilit niyang gawing matatag ang boses. Sigurado ka ba? Hindi ba baka paranoid ka lang? Hindi ma'am, narinig ko mismo. Sinabi niya mismo na kung hindi titigil si Jillian, tapusin na lang natin siya. Pumikit si Jillian. Ang galit na matagal niyang kinikimkim na palitan ng malamig na takot. Ngunit kasabay niyon, naramdaman niya ang pag-usbong ng determinasyon. Salamat, Luz. Mag-ingat ka dyan. Huwag ka magpapahalatang may alam ka. Mami, isa pa ako sasabihin. Si Don Leandro, alam niya rin ang plano ni Ma'am Calista. Siya mismo ang nagsabing bantayan kita at gusto ka raw niya makausap. Imposible. Siya mismo ang laging sumisigaw na ako raw ang kahihiyan ng pamilya. Bakit biglang naging concern siya? Baka ito na lang ang paraan niya para itama ang pagkakamali. Kung ako sa'yo, pakinggan mo. Ilang gabi ang lumipas bago naganap ang lihim na pagkikita. Isang lumang bodega sa gilid ng syudad ang pinili ni Luz para magharap ang maglolo. Nakasuot na itim na coat si Don Leandro. Malayo sa karaniwang marangyan itong anyo. Ang bigat ng presensya nito, ramdam pa rin kahit sa dilim. Jillian, di ko inaasahang darating ka. Nakatayo si Jillian, nakapamewang, nakataas ang baba. Kundi dahil kay Luz, hindi ko gugustuhin. Bakit ako makikinig sa isang taong una akong itinapon palabas ng sariling tahanan? Huminga ng malalim si Don Leandro. Sa kamarahang tumango. Tama ka. Pinagbintaan kitang walang hiya. Pinalayas kita. Akala ko'y kaya ko iligtas ang pangalan ng pamilya sa pamamagitan ng pag-alis mo.
Ngunit ngayon, nakita ko kung paano ginamit ng mga Navarro ang pangalan nating Aldama para patuloy na magnakaw. Mapait na tumawa si Jillian. Ngayon lang? Ilang taon na ako nasa labas? Nakikitira sa maliit na kwarto na tutong mabuhay ng walang pribilehiyo habang kayo nakaupo sa trono ng kayamanan galing sa kaba ng bayan. At ngayon gusto mo akong paniwalain na kakampi kita? Ha? Hindi kita hinihiling na magtiwala agad. Pero totoo ang sinabi ni Luz. May plano si Calista laban sa'yo. At hindi ko hahayaang gawin yun sa sarili kong apo. Hindi ko man naibigay ang tama sa'yo noon. Hayaan mo ngayon maituwid ko. Matagal na tinitigan ni Jillian ang matanda. Ang dami niyang gustong isumbat. Ang mga gabi ng pag-iyak. Ang mga insultong ibinabato nito sa kanya. Ang pananahimik nito habang winawasak siya ni Calista. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakita niya rin na isang Don Leandro na tila nabawasan ng yabang. Para bang bigla siyang tumanda, dala ng bigat ng sariling kasalanan. Kung totoo man ang sinasabi mo, anong plano mo? Hindi sapat na may ebidensya ka lang. Kailangan natin na estratehiya. Ang Navarro, pamilya ng ina ni Calista, malalim ang ugat sa politika. Kung hindi sila mabubuwag, walang silbi ang lahat ng pagsisiwalat mo. Umiling si Jillian. Naglalaban ang isip niya. Ba't ngayon mo lang naisip na bumaliktad? Dahil ba nakita mo lumalakas ang pangalan ko? Dahil ba natatakot ka na baka ikaw ang isunod nilang pabagsakin? Nanahimik si Don Leandro. Sa kamarahang sumagot. Dahil ngayon ko na nakita ang tapang mo. Ang totoo, Jillian, kinakatakutan kita noon. Akala ko wala kang silbi kundi magluho at mag-iskandalo. Pero ngayon ikaw ang tanging Aldama na may lakas na loob na harapin ang dumi natin. At dahil doon, handa akong sumugal. Hindi agad nakasagot si Jillian. Ngunit sa ilalim ng kanyang galit, may bahagyang pag-usal ng tiwala. Fine, pero isang maling galaw, Don Leandro. Iiwanan kita. Tandaan mo, hindi na ako yung batang sunod-sunuran sa inyo. Bahagyang umiti ang matanda. Yan ang gusto ko marinig. Simula ngayon sa buwata na ito. Pag-uwi sa apartment, halos di makapaniwala si Jillian sa desisyong ginawa. Nakita siya ni Aiden na tahimik, nakatitig sa kawalan. Ano nangyari? Tanong nito habang inaabot ang isang baso ng tubig. Makikipagsabwatan ako sa taong pinakaayaw ko. This is bullshit, but I had to do this. Si Calista? No, si Leandro, ang lolo ko. Nanlaki ang mga mata ni Aiden. Are you serious? Siya mismo nagpaalis sa'yo nun. Alam ko. I know that. Pero ngayon siya rin ang nagbibigay ng armas laban sa mga Navarro. At kung totoo lahat ng sinabi niya, mas malalim pa ang kabulukan ng mga Navarro kaysa sa inaakala ko. Napatungo si Aiden. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero mag-ingat ka, Jillian. Hindi mo pa rin alam kung gaano kalaki ang taya niya dito. Baka gamitin ka lang ulit. Ngunit sa kabila ng mga babala, alam ni Jillian na wala na siyang aatrasan. Kung may maliit mang chance na totoo ang intensyon ng kanyang lolo, gagamitin niya yon. Hindi na ito tungkol lamang sa kanya. Ito'y laban para sa bayan, sa lahat ng taong ninakawan ng kinabukasan ng mga Navarro at Aldama. At sa gabing yon, sa ilalim ng bituin, tahimik niyang isinumpa sa sarili. Kung gusto akong patahimikin ni Calista, mas lalo kong iparirinig ang boses ko. At ngayong may kakampi akong hindi inaasahan, mas titindi ang laban. Madilim ang silid na pinili ni Don Leandro para sa kanilang susunod na pagpupulong. Isang pribadong kwarto sa lumang bahay ng isang kaibigan na malayo sa mata ng publiko. Sa gitna ng mesa nakalatag ang ilang makakapal na folder, puno ng dokumento. Tahimik na tinitigan ni Jillian ang mga yon. Halos di makapaniwala. All of this, sa'yo nang galing? Tumango si Don Leandro at seryoso ang mga mata. Mga papeles na hindi ko dapat hawak pero nakalusot sa mga taong akala ng Navarro, loyal sa kanila. Mga kontrata, ghost projects, overpricing. Lahat nakapangalan sa kanila at hindi sa atin. Marahang hinawakan ni Jillian ang isang folder. Habang binubuklat niya ang mga pahina, nakita niya ang malinaw na ebidensya, mga pirma ni Calista, resibo ng transaksyon, accounts na konektado sa mga dummy corporations. Flood control,
Road widening. Eskwelahan hanggang ngayon wala. Binasa niya ng pabulong. Nanginginig ang kanyang kamay. Ito na yun. Ito ang magpapatumba sa kanila. At ito rin ang magtutulak sa akin. Sa bingit ng panganib. Kapag nalaman nila ako mismo naglabas ito, tapos na rin ako. Kaya mo pala ako kailangan. Natawa si Jillian at puno ng pangungutya na tumingin sa kanyang lolo. Para ako sumalo ng lahat ng bala. No, Jillian. Ikaw ang kailangan dahil ikaw ang may boses na naririnig ng mga tao. Napatunayan mo na yon. Hindi ako ang makakapagpabagsak sa kanila mag-isa. Kailangan kong kumampi sa taong hindi takot masunog. Sandaling natahimik ang paligid. Sa isip ni Jillian nagbabanggaan ang dalawang damdamin. Ang galit na naramdaman niya noon sa taong ito at ang kakaibang respeto na unti-unting umuusbo ngayon. Huminga siya ng malalim sa katumayo. Fine, pero malinaw tayo. This isn't about saving the Aldama's name. This is about justice at hindi ako papayag na gamitin mo lang ako para linisin ang pamilya natin. Justice? Kung yun ang nais mo, yun din ang nais ko ngayon. Paglabas nila sa lumang bahay, sinalubong sila ni Aiden na nagbabantay sa may gate. Agad nitong tinignan si Jillian, parang hinahanap kung ligtas siya. Kumusta? Tumingin si Jillian sa kanyang lolo, saka muling ibinalik ang tingin kay Aiden. We have a plan. And can we trust him? Hindi agad nakasagot si Jillian. Sa halip, binigay niya ang hawak na folder kay Aiden. Basahin mo. Pagkatapos makita to, masasabi mo wala tayong choice kundi makipagsabuatan. Binuklat yun ni Aiden. Mabilis na sinuyod ng mata ang mga dokumento. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkagulat. Grabe. Lahat to? Pera ng bayan? Lahat. Mariing sagot ni Don Leandro. At matagal na nilang ginagawa. Napasandal si Aiden sa poste. Hawak-hawak pa rin ang folder. Kung totoo lahat to, malaki ang laban natin. Pero hindi ibig sabihin, ligtas tayo dito. Kung meron man, mas magiging malaking panganib to. Hindi na lang troll farms ang kalaban natin. Bala na, Jillian. Then let them come. I'd rather face their bullets than keep silent. Kinagabihan, habang mag-isa sa kanyang kwarto, muling inalala ni Jillian ang mga nangyayari. Mula sa batang prinsesang nakatira sa mansyon, hanggang sa babae ngayon nakikibaka laban sa sariling dugo. Trust issue, Jillian. Pero wala kang ibang kakampi. If Don Leandro is willing to turn his back on the Navarros, then maybe this is the beginning of their fall. Bulong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon hindi siya natakot sa ideya ng laban. Bagkus naramdaman niya ang tiyak na direksyon. Siya na ngayon na magiging sandata para tapusin ang siklo ng kasakiman. Tahimik silang tatlo sa loob ng lumang bahay. Nakalatag pa rin sa mesa ang mga folder na ebidensya laban sa Navarro. Ngunit bago makapagsalita ulit si Jillian, biglang nagsalita si Don Leandro, mabigat ang tinig. May kondisyon ako, Jillian. Kondisyon? Akala ko ba sa buwatan na ito para pabagsakin ng mga Navarro? Ano na naman ang hihilingin mo? Papapayag kang tumayo kasama ko sa laban na ito. Ibabalik ko sa iyo ang dapat na sa iyo noon pa. Ikaw at ikaw lamang ang magiging tunay na tagapagmana ng Aldama Empire. Heiress? Ngayon mo lang naisipay ibalik ang lahat. Nung una tinapon mo ako, na parang wala akong halaga. Tapos ngayon, kapag kailangan mo ako, biglang tagapagmana ako ulit? Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kinabukasan ng pangalan natin. Ayoko sa kamay ng Navarro tuluyang mapunta ang imperyo ng mga Aldama. Mas pipiliin ko ibigay ito sa isang taong marunong tumindig kahit gaano man siya naging pasaway noon. Hindi ako uhaw sa titulo o yaman. Kung tutuusin, mas natutunan ko mabuhay nang wala lahat ng yon. Why should I even care? Ngumiti si Don Leandro. Tipid ngunit puno ng bigat. Dahil kahit anong tanggi mo, dugo ng Aldama ang dumadaloy sa iyo. At sa kabila ng lahat, ikaw ang tanging may tapang na ipagtanggol ito. Kundi ikaw sino pa? Si Calista? Gagamitin lang niya ang imperyo para palakasin ang mga Navarro. At kapag nangyari yon, wala nang matitirang Aldama, puro kasinungalingan na lang. Naglakad si Jillian palapit sa mesa. Marahas na isinara ang isang folder. Siya gusto mong pumasok ako sa laban na ito bilang tagapagmana.
Kapalit ang pagharap ko sa peligro, kapalit ang pagbabalik ng pangalan at ari-arian. Is that it? Exactly. Tulungan mo akong pabagsakin ng mga Navarro at ibabalik ko lahat ng nararapat sa'yo. Ang imperyo ng Aldama magiging iyo. Tahimik na nagmasid si Aiden, ngunit hindi napigilang magsalita sa bandang huli. Pero paano namin masisiguro na totoo yan, Don Leandro? Paano kung isa lang itong laro mo na ginagawa para hilahin ulit si Jillian sa mundo na matagal niyang tinakbuhan? Lumingon ang matanda sa binata. Malamig ngunit tapat ang tingin. Wala na akong oras para sa laro. Matanda na ako. Gusto kong bago ako bawian ng buhay. Makita ko na sa tamang kamay ang iniwan kong pangalan. Umikot ang tingin ni Jillian sa kanilang dalawa. Sa puso niya may halong galit at pagdududa. Ngunit naroon din ang isang bagay na matagal niyang tinatanggi. Ang pangarap na patunayan na hindi siya basta itinapong apo, kundi isang babaeng karapat-dapat. Sa huli tumango siya. Fine. Tatanggapin ko ang kondisyon mo. I'll fight not just to bring down Calista and the Navarros, but to show everyone na hindi ako ang brat na pinalayas niyo noon. Kung gusto mo akong heiress, then I'll be the kind of heiress they will never forget. Yan ang gusto kong marinig. Ngunit sa loob na isip ni Jillian, nag-usal siya ng pangakong hindi na muling bibitiw. Hindi na ako magpapagamit kahit kanino. Kung tatanggapin ko ang korona ng Aldama Empire, ako mismo ang huhubog nito. Hindi si Don Leandro, hindi si Calista, kundi ako. Mabigat ang hangin sa loob ng session hall ng korte. Mainit ang ilaw ng media camera. Tuloy-tuloy ang pag-click ng mga lente, habang isa-isang ipinasok ang ebidensya laban kay Calista Navarro. Nakaharap si Calista sa mga hukom at miyembro ng komite. Suot ay isang mamahaling blazer na tila pilit pinagtatakpan ng pagkabasag ng kanyang composure. Wala na ang dating matapang at kumpiyansa ang kongresista. Ngayon, namumutla. Habang unti-unting binabasa ng clerk of court ang kasong isinampas sa kanya. Plunder, graft and corruption, falsification of documents, misuse of public funds. Your Honor, we submit into evidence the signed contracts proving that Honorable Calista Navarro authorized Ghost Project worth billion of pesos under the flood control program. Muling bumigat ang katahimikan. May umuusal ng Grabe. Grabe naman yun. Mula sa likod, mga ordinaryong tao na dumalo para makita ang pagbagsak ng isa sa pinakamakapangyarihang pangalan sa politika. At sa gilid ng silid nakaupo si Jillian Aldama, tahimik na nakamasid. Hindi na siya nagsasalita. Sapat na ang kanyang presensya para magsilbing paalala kung sino ang unang naglantad ng lahat. Lumingon si Calista, namumugto ang mga mata. Diretso ang tingin kay Jillian. You did this to me. Bulong niya. Walang narinig na tono, pero kitang-kita ang galit sa mga mata. No, Calista. You did this to yourself. Matapos ang ilang buwan na sunod-sunod na hearing, dumating ang hatol. Guilty. Sa labas ng City Hall, nagkakagulo ang mga tao. Ilan na tuwang-tuwa, ilan ay nagngingit-ngit. Naka-bulletproof vest si Calista habang sinasakay sa police van. Mula sa gilid tahimik na nanonood si Jillian. Wala na ang sigawan sa parehong lugar. Ngayon isa na lamang itong maingay na eksena ng pagbagsak. Enjoy your power trip while it lasted. Mahina ngunit mariing usal ni Jillian bago siya tuluyang tumalikod. Kinagabihan, sa lumang bahay ni Lola Miling, mas payapa ang eksena. Sa maliit na pagkainan nakaupo si Jillian, Aiden at Lola Miling. Kumakain ng simpleng ulam, ginisang munggo at pritong galunggong. Malayo sa steak at caviar na nakasanayan ni Jillian noon. Ngunit sa bawat subo, ramdam niya ang init ng tahanan. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Tignan mo to. Yayamanin ang dating pero kaya ubusin na 2 platong kanin. Tumatawang saad ni Lola Miling. Napangiti si Aiden sabay akbay kay Jillian. Masarap daw kasi ang luto mo, Lola, kaysa sa mga chef sa hotel. Napatawa si Jillian at bahagyang namula. To be fair, totoo naman. At least dito walang halong kasinungalingan ng pagkain. Sus, Mariosep, kung magsalita ka para kang matagal nang sanay sa hirap, 2 taon ka pa lang dito. Pero sapat na ho yun.
para makita kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ilang linggo ang lumipas, nagkaroon ng malaking pagpupulong ang mga Aldama sa mansyon. Sa gitna ng malapad na sala, tinawag ni Don Leandro ang lahat ng kamag-anak, kasamahan sa negosyo at ilang loyalist. Malakas ang kanyang tinig kahit may edad na. Simula ngayon, ang magmamana ng imperyo ng Aldama ay si Jillian Aldama. Siya ang nagpatunay na ang mga Aldama ay may lakas ng loob at siya rin ang nagligtas sa ating pangalan sa tuluyang pagkakakaladkad ng mga Navarro. Umugong ang bulungan sa paligid, ngunit walang tumutol. Hindi matapos ang lahat na nagawa ni Jillian. Lumingon si Don Leandro sa apo na nakangiti. Come forward, Jillian. This is your rightful place. Ngunit nanatiling nakaupo si Jillian. Tahimik ngunit matatag. Salamat, Lolo, pero hindi ko tatanggapin. Ano ibig mo sabihin? Gulat na saad ni Don Leandro at maging ang lahat ay nagulat. Hindi ko kailangan ng imperyo para patunayan ang sarili ko. Nakita ko na kung paano nagiging laso ng yaman at kapangyarihan. Nakita ko kung paano nagbabangayan ang pamilya, kung paano nila ninakawan ng bayan. Lahat alang-alang sa pangalan. Ayoko maging parte ng siklo na yon. I chose a different life. A simpler one. Hindi ko kailangan ng titulo. Ang kailangan ko buhay na payapa. Kasama ang taong hindi ako pinili dahil sa apelido ko, kundi dahil sa kung sino ako. Lumingon si Aiden sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at nagsalo sa iisang palitan ng ngiti. If that's what you want. Sino ba naman ako para pigilan ka sa nais mo? Maybe. Kumuha si Leandro ng cheque at naglagda. This could help you start over. A token of gratitude for what you've done. And you're still welcome here. Ngumiti si Jillian. At sino ba naman ako para tumanggi? This will really help us and thank you so much, Lo. Lumapit sa kanya ang matanda at sa kauna-unahang pagkakataon, nadama niya ang yakap nito. Mabigat sa kanyang dibdib. Nag-aalinlangan pero kalaunan kumanti rin ng ngiti at yakap. Your parents would be so proud. Sukat doon tumulo ang luha ni Jillian. Matagal nang patay ang kanyang ama. Sumunod naman ang kanyang ina pagkatapos niyang umalis sa mansyon. Ang mga ito ang saksi sa lahat ng ginawa niya. Kung nandito ang mga ito, baka mabaliw ang mga ito. I'm sure they are. Wala nagmana sa kanilang katigasan ng ulo ko. At tumawa ang lahat ng naroon. Ilang buwan na lumipas, natuloy ang kasal ni Jillian at Aiden. Hindi ito yung granding okasyon sa isang mamahaling hotel. Isang simpleng garden wedding sa probinsya. Suot ni Jillian ang eleganteng damit pangkasal, hindi gawa ng kilalang designer, ngunit bagay na bagay sa kanyang kagandahan. Si Aiden naman nakabarong, halatang kinakabahan ngunit puno ng pagmamahal sa bawat tingin sa kanya. Ang ganda mo. Of course. I am beautiful. I have an Aldama blood. Pero akin ka na ngayon. Isa ka ng Reyes. Sa gitna ng seremonya umupo si Don Leandro sa unang hanay. Nakamasid sa kanila. Ito mismo ang gumastos para sa kasal, hindi bilang pagpapakitang yaman, kundi bilang pag-ako sa pagkukulang nito bilang lolo. Nang magtama ang mata nila ni Jillian, marahan itong tumango, parang nagsasabing, You chose well. This is the freedom I couldn't give you before. Sa pagtatapos ng seremonya, sabay na naglakad sina Jillian at Aiden, hawak kamay, habang binabati ng mga bisita. Sa tabi nila, masayang nakatingin si Lola Miling, nagwiwisik ng bulaklak. Anong pakiramdam ng prinsesang pinili ang simpleng buhay? Tanong ni Aiden habang nakangiti. Huminga siya ng malalim. Tinanaw ang maliwanag na kalangitan. Liberating? For the first time, wala akong bitbit na pangalan. I don't have a crown. Ako lang. At yun ang pinakamagandang regalo. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Aiden. And of course, you. Ngumiti ng matamis ang lalaki. Sabay silang nagpatuloy sa paglalakad papunta sa bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi bilang Aldama heiress, kundi bilang dalawang taong pumili ng pagmamahal at katahimikan kaysa kapangyarihan. At sa huli, ang pangalan ni Jillian Aldama
Hindi na natatandaan bilang spoiled nepo baby o rebelde. Sa halip siya ang babaeng nagbuwag sa kasakiman ng sarili niyang pamilya. Tumanggi sa korona at piniling mamuhay ng totoo. At yun ang tunay na tagumpay. Tahimik ang gabi sa maliit na bakuran ng bahay ni na Aiden. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakaupo si Jillian sa kahoy na bangko. Hawak ang tasa ng mainit at tsaa na inihanda ni Lola Miling. Tinanaw niya ang mga bituin. Parang inaabot ang mga alaala. Minsan, prinsesa siya sa mundo na puno ng pribilehiyo. Lumaki siyang iniidolo, sinusunod, ngunit sa likod ng gintong kurtina may bahid ng kasinungalingan. Kasakiman at pagtataksil. Ngayon wala na yon. At sa pagkawala ng lahat ng kinagisnan, natagpuan niya ang sarili. Lumabas si Aiden. Umupo ito sa tabi ni Jillian, hinaplos ang balikat niya. Di ka pa rin natutulog? Just thinking how different life turned out. Nagsisisi ka? Not even a little. Wala nang masihigit pa dito. Tahimik silang dalawa at tanging huni ng kuliglig ang bumabalot sa paligid. Naisip niya kung paano tinanggihan ng alok ng kanyang lolo ang maging tagapagmana ng imperyo ng Aldama. Isang desisyong ikinagulat ng lahat. Ngunit sa puso niya, alam niyang yun ang tamang pagpili. Ano ang halaga ng yaman kung galing sa dugo at pawis ng mga taong pinagsamantalahan? Ano ang silbi ng kapangyarihan kung kapalit nito ay kalayaan ng sariling kaluluwa? Ngayon wala na siyang mansyon, wala na ang luho. Ang meron siya'y maliit na tahanan, isang lalaki nagmamahal ng tapat, at isang lola na umampun sa kanya na parang sariling apo. Sa lahat ng iyon, dito niya natagpuan ang tunay na kayamanan. Someday, they will only remember me, not as an Aldama, but Jillian. Just Jillian Reyes. Ngumiti si Aiden, hinigpitan ang kapit sa kamay niya. At sapat na yon. Sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan ng baryo, tinanggap ni Jillian ang isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang kalayaan na mamuhay, na walang nakagapos sa pangalan, at ang pagmamahal na hindi kailanman mabibili ng ginto. At sa huling paghinga niya bago pumikit, alam niyang natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya. At yon, kasama niya si Aiden na kanyang asawa. The end.